So ito naman yung estero di San Lazaro. Kung mapapansin mo, halos yung mga bahay dito, umabot din siya hanggang third floor na yata yan dyan, no? Yan, so ganun siya. Daanan dito. Pero yung ko lang kasi yung mga bahay nila hanggang dito lang talaga yun, no? Ito guys, nakalabas na tayo. So dito yung merong daanan. Ito na yung sa kabilang side kabayan, no? Dito na tayo sa may Doroteo Jose. Ang Pasig River ay isang water body dito sa Philippines na nagko-connect ng Laguna de Bay to Manila Bay. Ang Pasig River used to be an important transport route and source of water for Spanish Manila. Dito sa may City of Manila naman, maraming mga esteros dito na nagko-connect din dito sa Pasig River. Taong 1989, noong nagsimula ang mga rehabilitation efforts dito sa Pasig River. Ipapakita natin ngayon ang mga ilang estero dito sa Manila na unting-unting gumaganda na at lumilinis. Isa na itong estero di Magdalena kung saan ito yung unang part na na-demolish yung mga bahay dito na bigyan ng relocation ang mga nakatira at linear park na siya ngayon. Malinis na rin itong estero de Balete malapit dito sa Taft Avenue dahil na rin sa patuloy na pag-maintain dito at walang pagtatapon ng basura. Etong estero di San Miguel naman malapit sa Menjola ay meron na ring flood control gate, patuloy ang dredging dito at makikita mo dito wala ng basura at malalim na ang daanan ng tubig. Pero ilan pa bang mga bahay ang meron dito sa mga estero? Yan yung pupunta natin ngayon, ito po yung estero di San Lazaro malapit sa Recto Avenue. Okay, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na tayo ngayon sa Recto Avenue, dito sa may Manila. At malapit po ito sa estero. Ito yung kung ngayon kabayan ng estero. Magkabilang side dyan. Saka doon naman. Ayun kasi mag-update tayo ng estero dito. Dahil maraming mga nagtatanong kung gaano kadami pa ba yung nakatira dito sa danger zone. Katulad na nitong estero. Kasi na-update na natin yung sa may estero, di Magdalena, doon lang yung sa may unahan. Ito namang estero, dito lang yan sa may likod. So itong estero na to, nag-uugnay ito sa estero de la Reina hanggang doon sa may Pasig River. Yan, kaya malaking impact talaga kapag malinis yung estero. Dahil pag malinis yung estero, wala masyadong mga basura pupunta doon sa may Pasig River. So ito naman yung next update natin. Dahil alam naman natin doon sa Estero de Magdalena, halos na-rehabilitate na yung sa kabilang side. Pero meron pa rin naiwan doon sa right side. So ito naman yung Estero di San Lazaro. Kung mapapansin mo, halos yung mga bahay dito, umabot din siya hanggang third floor na yata yan dyan, no? Tapos sa pagkakalang ko dito, ano to siya? So nung nasunog, inayos ulit yung mga bahay dito. Yan. So ganun din, mapapansin mo halos nasa kalagitnaan na yung mga bahay, no? Nagkakaroon siya ng extension dito. Saka dito rin, no? Kasi ang original niyan, hanggang dito lang yung mga bahay dapat. No? So ito yung nagkaroon ng extension. Saka tuloy-tuloy din yung paglilinis dito sa estero. Dahil napapansin mo naman, hindi siya gabundok talaga. So ito po yung mga kailangan mabigyan ng relokasyon. Dahil literally, halos nasa gitna talaga sila ng kano. Meron din sa kabilang side naman. Doon, no? Okay, so pakita natin yung daanan nila dito. Daanan dito. Pero yung ko lang kasi yung mga bahay nila hanggang dito lang talaga yun. No? Isang taon na kami nung ano. Bali mama, ilang taon na kayo nakatira dito ma? Lumipat kami dito 1989. 1989? Pero nung 1989 mama, ilan pala yung bahay dito? Kunti pa lang. Konti pa lang. Siguro dito mga 7-6. Diyan, kunti lang din. Kunti pa lang dati, maganda pa yung ilog nun. So
So nung pumunta kayo dito ma'am, meron na nakatira? Meron pong nauna sa inyo? Madalang lang. Oh, mga nagpatay doon. Mga So, anim. kumbaga ma'am, kayo yung mga pioneer dito. Oh, parang kami na yung matagal dito na kasi anim-anim pa lang yung sa kabila, tatlo lang ata yung apat. Pero meron ng pag-uusap dito ma'am na magkakaroon ng relocation. Sabi lang yun. Pero wala pa, hindi pa nagkaroon ng meeting dito. Meron na, laging nagmi-meeting po. Kaya, Oh. pero nililinis nila yung ilog namin. Nagkakaroon ng kung dito ma'am, dredging. dito Araw-araw sa, naglilinis sila sa ilog. yung mga estero warriors, no, mga Oo estero nga. ranger. Nagkakaroon ng linis pala dito sa estero. Matapos lang, ano lang, Sabado-Linggo lang. So kumbaga maintenance na yun ma'am, no, yung paglinis dito. Oo. Warriors. Tapos ma'am, saan na yung relocation na nabanggit nila? Saan yung Nag-tripping kami dati sa ano eh. Sa may, ano ba to? Cavite, Sa may Bulacan? Bulacan, sa may Bigti ba yun? Bulacan. Norsigaray. Or sa Caray? Oh, medyo malayo dito na ma'am, no? Oo. So ano nangyari nung ma'am, tripping nyo doon? Wala eh, nagpasa-pasa kami ng mga papel-papel na ayos namin. Oo. 2,000 ano ba yun? 2019 ba yun? 18? Matagal na pala yun. 20. Oo. Wala, hindi rin naman natuloy. Kasi mga iba kasi ayaw kasi nga yung mga trabaho nila nandito raw lahat. Oo, ano kasi Hindi pa sa malalayo eh, wala rin magpapantay sa bahay. malayo. Ay, ma'am, dadaan doon Dito siya. lahat yung anak buhay eh. Anong hanap buhay niyo dito ma'am? Yung mga kapatid ko nagtitinda-tinda ng mga ulam-ulam. Ako dati may tindahan din ako lang pinag-i-stop ko muna. Parang karinderya ma'am. Oo, mga kapatid ko yan. Dyan. Pupunta naman tayo dito sa kabilang side. Dito yung daan. Ito naman. So dito kasi meron ng dead end yan. Dito tayo makarating sa dulo kumbaga iikot pa. Dito naman merong daanan, dire-diretso. Yun guys, ito yung kanila dito, daanan. Ayan siya. So, ito lang talaga yung ma'am. Ito yung daanan tapos ito bahay na to dito. Kasi dito estero na to, no? So tama nga kabayan, mga 2 years ago, ito yung nasunog kasi napuntahan ko to dati. So after masunog ma'am, binigyan lang kayo ng parang sa evacuation. Diba? And then, sa barangay. And then nung nasunog na ma'am, nagtayo kayo ulit ng bahay dito. So parang concrete na yung pang bahay dito ma'am, no? Hindi. Yung iba, katulad nito, na siya. Oh. Yung dyan pwede kung pero dito banda sa ilog hindi siya pwede. So dito sa ilog ko lang ma'am, gawa sa light materials lang. Kahoy, ganyan. Kahoy lang. Oo. So kamusta dito ma'am? Meron na pag-uusap dito na mabibigyan kayo ng relocation? Meron lang pa dito relocation? Sabi, pero hindi naman na tutuloy. Saan po yung location ma'am na sinabi nila? Saan ba yun? Bulacan. Bulacan. Yung iba nandun lang. Ayun, like yan, dalawang bahay yan eh. Ito dyan. Oh, itong bakante na yan, may dalawang bahay yan dyan. Na-relocate na sila kasi nag-apply sila na mauna na sila. Kaya So nauna sila. kumbaga nag-volunteer na sila ma'am. Oo. So yung wala na nakatira ngayon dyan. Wala na. Dito guys, nakalabas na tayo. So dito yung merong danan. Sa kwento siya, kabilang kalsada. Ito na yung sa kabilang side kabayan, no? Dito na tayo sa may Doroteo Jose. So dito yung mas marami pang mabibigyan ng or kailangan ng relocation. Kasi dito, halos mas matindi. Kasi kung mapapansin mo, halos napuno na ng mga wire. Saka halos nasa kalagitnaan ng mga bahay dito. Pagdating mo sa dulo, napakasikip na siya. So ilan lang to sa mga example na kailangan mabibigyan ng relocation dito dahil maapektuhan din yung estero nito, no? Dahil napupuno siya ng mga iba't ibang klase ng mga dito, basura. Dito na tayo sa kabilang side naman. Ito po yung sa Estero de Magdalena. So dito yung nagkaroon na ng rehabilitation. So dati halos kabundok yung mga bahay dito mismo. Ngayon, wala na. Meron na siyang linear park. And then meron na mga metal fence. Meron na ring flood control gate. Halos marami na rin mga estero na meron ganito, no? Ayan, tapos dito, wala masyadong mga basura. Di ba? Malaking bagay kasi dito, di ba? Daming nakatira dati dyan.
Ayun, ang laking ginawa dito, di ba? Ayan, guys. So at least meron kayong idea kung ano magiging itsura kapag napaganda yung estero. Isa sa magbenepisyo nito, siyempre yung mga nakatira dati dito, wala na sa danger zone. Di ba? Tapos, ang maganda, hindi na mapupuno ng basura dyan. Kaya ito siya, pwede siya magamit ng publiko, di ba? Yan. So, ilan lang yun sa mga estero na naipakita natin doon na kailangan pang mabigyan ng relocation at saka ma-rehabilitate doon. Di ba? So, unting-unting nagagandang Manila niyan kapag tuloy-tuloy ang paglinis at pagpapaganda ng mga estero dito. Kasi yung mga estero kabayan, malaking part yan. Dahil nakukonect yan sa Pasig River. Ito naman yung malapit sa Doroteo Jose. Makikita mo dito halos tuloy-tuloy ang mga bahay dito sa may daanan ng estero. So ganyan kadami pa yung kabayan kung didiretso mo yan dyan, no? Ito naman yung malapit sa Recto Avenue. So sa kabilang side naman, ganun din. Karamihan ng mga sagot nila dito, tinatanong ko, meron na silang kunyata na relocation na malayo dito sa Manila. Pero ayon sa mga nasabi din nila, mas gustuhin nilang tumira dito dahil ang kanilang hanap buhay ay nandito sa Manila. Kaya naman yung mga pailan dito ay nandito pa rin. Yung iba nag-volunteer na sila na ma-relocate doon sa malalayo lang nga dito sa Manila.